Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2. Quarter 3, Lesson 1, Day 3. Topics: high-frequency words, diptongo, pagpapantig, salitang magkatugma, at tulang pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Layunin. Una, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 3 pantig. Pangalawa, natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salita o diptongo. Pangatlo, nababasa ang mga salitang may diptongo. Pang-apat, natutukoy ang mga pantig na salita, 1 hanggang 3 pantig. Panglima, natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. At pang-anim, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at komunidad. Basahin natin ang Maglaro Tayo. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Tara! Laro, laro. Sama-sama tayo. Magsaya at tayo'y maglaro. Kahit ano pa ang gusto nyo, tagu-taguan, sipat patintero. Tara! Sabay-sabay, mag-enjoy tayo. Sa bawat laro, ika'y kasama ko. Laro, laro, sama-sama tayo. Magsaya at tayo'y maglaro. Kahit ano pa ang gusto nyo. Piko, holen, tumbang preso't turumpo. Tara, sabay-sabay, mag-enjoy tayo. Sa bawat laro, ika'y kasama ko. Ang saya-sayang maglaro. Ang dami nating pwedeng gawin. Magluksong tini kaya tayo? Ay hindi, luksong baka na lang. Agawan base o Chinese garter? Alam ko na, habulan. Tara! Laro, laro, sama-sama tayo. Magsaya at tayo'y maglaro. Kahit ano pa ang gusto nyo, laro at tradisyon ay isa sa puso ko. Tara, sabay-sabay, mag-enjoy tayo. Sa bawat laro, ika'y kasama ko. Sa bawat laro, ika'y kasama ko. Sa araw na ito, matututo tayo tungkol sa pagpapantig, pagkilala ng mga salitang magkatugma at pagtukoy ng tunog ng mga salitang may cluster. Magbabasa rin tayo ng isang tulang pambata at gagamit ng mga salitang madalas nating ginagamit tungkol sa pamayanan at sa ating sarili. Mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga larong Pinoy na tinutukoy sa awit? Sagot, tagu-taguan, sipa, patintero, piko, holen, tumbang preso, at trumpo. Pangalawa, paano laruin ang mga ito? Sagot, tagu-taguan, magtatago ang mga manlalaro at hahanapin ang taya. Sipa, patalbugan ng sipa gamit ang paa. Patintero, tatawid ang mga manlalaro nang hindi nasasapawan ng guhit ng kalaban. Piko, maghahagis ng pamato at tatalon sa guhit ng lupa. Holen, pabatuhan ng maliliit na bola hanggang matamaan ang target. Tumbang preso, pababagsakin ang lata gamit ang tsinelas habang binabantayan ng taya. Trumpo, paikutin ang trumpo at paligsahan kung kanino tatagal. Pangatlo, ano-ano kaya ang mga mabubuting kaugalian na makukuha natin mula sa mga larong ito? Sagot, pagtutulungan, pakikipagkaibigan, pagiging masaya sa simpleng laro, pagiging tapat at pagiging magalang sa kapwa.
A. Bago magbasa, 1. Paghahawan ng balakid. Basahin natin ang maikling kwento at pansinin ang mga salitang may salungguhit. Pagkatapos basahin, pagtutugmain natin ang mga salita at ang tamang kahulugan nito. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan natin ang gamit ng mga salita sa kwento. Isang araw sa aming klase sa Filipino ay pinasagot kami ng mga bugtong ng aming guro tulad nito. Butot balat, lumilipad. Sa umpisa ay mahirap matugmaan ang sagot dito. Kailangan namin itong pag-isipan ng mabuti. Kami ay mapiit sa paghahanap ng clues o mga pahiwatig upang masagot ito. Sa wakas ay nalaman din namin ang sagot. Ito ay isang saranggola. Puno kami ng gilalas nang nakuha namin ang tamang sagot. Ano-ano ang mga gawain na kinagigiliwan ninyo sa inyong pamayanan o komunidad? Maaaring ito ay mga nagaganap lang sa isang tiyak na buwan o araw, tulad ng pista o pagdiriwang. Alamin natin sa ating tulang pambatang babasahin kung ano-ano ang mga gawain sa iba't ibang buwan o panahon na tinutukoy sa akda. Basahin ng malakas at may akda na damdamin ang tula. Magsagawa ng choral reading kasama ang mga mag-aaral pagkatapos. Mga laruan. May panahon para sa saranggola. May panahon para sa trumpo. May panahon para sa baraha. May panahon para sa patintero. Hindi mo mahuhulaan kung babagsak o hindi ang bayabas. Hindi mo basta matutugmaan. Kahit ang bugtong ng di maliparang uwak. May panahon para sa buwan. May panahon para sa tikbalang. May panahon para sa bahay-bahayan. May panahon para sa paligsahan at pangingibang palaruan. May panahon para sa tirador at holen. May panahon para sa pikot tinikling. May panahon para sa pag-ibig at para sa mga panganib. May panahong masabit sa lubid. May panahong mapiit sa guhit. May panahon para sa pangarap. May panahon para sa gilalas. May panahon para sa paghahanap. May panahon para sa kirot at pilat. May panahon para sa aklat. At sana may panahon pa para sa ganitong paglalaro sa lumipas. Mga gabay na tanong. Ano-ano ang mga nais ipahiwatig ng bawat saknong o mga gawain na tinutukoy na dapat bigyan ng panahon? Sagot, ipinapaalala ng tula na maglaan ng oras para sa larong Pilipino, palaisipan at imahinasyon, pag-ibig at pakikipagkaibigan, pagharap sa panganib at pagkakamali, pangarap at pagkamangha, at pagbasa at pag-aaral. Dahil mahalaga ang mga ito sa paglaki at pagkatuto. Isa sa mga gawaing tinalakay sa tula ang paglalaro. Mahalaga ba ito? Bakit? Bakit hindi? Sagot, oo, nakakapagpatibay ng katawan at isip, nagtuturo ng pakikipagkapwa at pagsunod sa tuntunin, at nagpapahalaga sa kultura. Alin sa mga ito ang iyon nang naisagawa o nalaro na kasama ng iyong mga kaibigan o kaklase? Sagot, patintero, piko, trumpo, holen, tinikling, bahay-bahayan at bugtong. Ano-anong selebrasyon kaya ang maaaring mahinuha mula sa mga sumusunod na linya sa tula? May panahon para sa buwan. May panahon para sa tikbalang. May panahon para sa pag-ibig. Sagot, buwan. Buwan ng wika o obserbasyon sa buwan. Tikbalang.
pagbunyi sa alamat o folklore, halimbawa, pista, Halloween o undas. Pag-ibig, araw ng mga puso. Sa iyong palagay, bakit mahalagang magbigay ng panahon sa iba't ibang mga gawain, karanasan at damdamin? Sagot, mahalaga ito para maging balanse ang katawan, isip at loob. Sa iba't ibang gawain at damdamin, natututo tayong makisama, magpasya ng maayos at mas makilala ang sarili at iba. Salitang magkatugma. Muling basahin ang tula. Muling banggitin ang ibig sabihin ng salitang magkatugma. Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga salitang magkatugma mula sa tula. Narito ang mga sagot. Mahuhulaan, matutugmaan. Buwan, paligsahan. Bahayan, palaruan. Pangarap, paghahanap. Pilat, aklat. Gilalas, lumipas. Matapos tukuyin ang mga salita, pagpantigin ang mga ito. Maaaring gumamit ng Elkonin boxes bilang gabay. Narito ang Elkonin boxes. Maglagay ng markers habang sinasabi o tinutukoy ang bawat pantig na bumubuo sa mga salita. Cluster o kambal katinig. Baybayin ang mga salita. Bigyang diin na ang salitang trumpo ay nagsisimula sa mga titik na TR, TR o tr, tr, tr. Ang dalawang titik na ito ay halimbawa ng kambal katinig o cluster. Ang cluster o kambal katinig ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog. Maaari itong makita sa unahan, gitna at dulo ng mga salita. Basahin ang mga sumusunod na halimbawa ng mga salitang may cluster o kambal katinig sa unahan. Klase, klase. Blusa, blusa. Plato, plato. Braso, braso. Gripo, gripo. Prutas, prutas. Cruz, cruz. Grasa, grasa. Jeep, jeep. Chongo, chongo. Three to one strategy. Magbigay ng tatlong gawain o selebrasyon na ginagawa sa pamayanan. Magbigay ng dalawang halimbawa ng salitang may cluster o kambal katinig. At magbigay ng isang halimbawa na salitang magkatugma. Tama o mali? Panuto, isulat ang markang check sa papel kung ang pares ng mga salitang napakinggan ay magkatugma. Isulat ang X kung ang pares ng mga salitang napakinggan ay hindi magkatugma. 1. Ilog na untog. Check. 2. Bata, mata. Check. 3. Bayan, isda. X. 4. Saranggola, baraha. X. 5. Gulong, pulis. X. 6. Pilat, aklat. Check. 7. Wika, baka. Check. 8. Bukid, silid. Check. 9. Patintero, trumpo. X. 10. Cruz, globo. X. Pwede rin tayong magsagawa ng larong Bring Me.
Sa larong ito, magdadala o guguhit kayo ng mga larawan ng mga bagay na may bilang ng pantig na nakatalaga sa inyo. Halimbawa, kung ang ibinigay ay 2 pantig, magdadala kayo ng bagay o larawan na may 2 pantig ang pangalan. Halimbawa, 2 pantig, baka, trumpo. 3 pantig, tsinelas, kalabaw. Takdang aralin. Para sa dagdag na gawain o takdang aralin, gagamit tayo ng Elconin boxes sa bahay. Isusulat ninyo ang bawat pantig ng salita sa loob ng mga kahon. Makakatulong ito para masanay kayo sa pagpapantig at mas gumaling sa pagbasa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!